Alam mo to si BBM, sila, yung grupo nila, affected na affected sa balita. Paano? Ang inaayos nila ay hindi yung kalagayan ng bansa. Ang inaayos nila yung imahe nila. Ang ganda nung tanong ni reporter, bakit hindi na lang natin pahinto? Ako yun ang point ko, ba't di na lang pahinto? Kung susundan ko yung explanation ni Claire na nakakasira, hindi ginagamit ang utak, hindi kay sakit ng ulo, ba't hindi gawing pinasaran nyo pogo tapos merong scatter na legal? Diba? Yun ang punto ng reporter. Sa kanya, hindi rin maiko-compare yung pogo dito sa mga illegal na ito. Ano difference? Kasi ito illegal website. Di ba? Magkaiba daw yun. Sa akin, parehas bisyo yan. Parehas sisirain ang pamilya mo niyan. Parehas sisirain ang pangarap mo niyan. Sisirain ang oras mo niyan. Parehas nakakalulong yan. Pag nag-scatter ba, hindi ka malululong? Pag illegal website, malululong? Sige, Claire, pakisagot yun. Diba? Next topic po tayo. Eto naman, si BBM, namili siya din namasyal ng Japan. Kaalis lang po ng Pangulo patungong Japan? Opo. Tinan mo yung reaction ng mga tao, parang nagtatawanan eh. Pakinggan nyo. Opo. Hindi nyo siguro maririnig, pero kung naka-headset kayo, madidinig nyo. Pangulo patungong Japan? Opo. Nagkaingay. Opo, kaya napaupo. Kailan? Ngayon. Sa pagkakaalam ko po, siguro habang nag-start po tayo dito ay papalipad na po ang aeroplano papuntang Japan. More or less. Ako, tanong ko lang. Claire, anong gagawin? Namili kaya sa donkey to si biglaan naman siya napunta ng Japan. Namili siya sa donkey. Diba? Parang biglaan, wala naman sa plano tong Japan ata na ito. Ewan ko, correct me if I'm wrong. Hindi ko naririnig tong Japan, kaya nga nag-react yung mga reporter eh. 'Di ba? Biglang nag-Japan. Kailan lang sinasabihan nyo si BP Sara na biyahe ng biyahe. Pagkatapos, ito naman si Marcos nag-Japan. Ang dami nating problema ngayon. May problema tayo sa Iran, sa Israel. May mga kababayan tayo hindi mailikas, di maalis doon sa lugar na yon. Ano sinabi ni Presidente? Wala daw eroplano? Tama ba yon? May problema dyan sa Middle East. Hindi alam ng mga Pilipino paano sila makakaalis doon. Tapos ikaw nagpunta ka ng Japan. Wala ka talagang konsensya, Marcos. Wala ka talagang silbing leader. Anong klase ka? Huwag mo sabihin na hindi nyo kayang kuhanin yung mga Pilipino doon. Dahil walang eroplano, hindi nyo alam. Si PRRD nga nakidnap nyo eh. Nakapag-produce nga kayo ng eroplano. From the airport, nadala nyo sa Villamor, bigla na lang may eroplano. Kung nakapag-produce kayo ng private jet para kidnapin si Tatay Digong, hindi dapat siguro kaya nyo rin mag-produce ng private airplane? Private jet? Kung yung eroplano na sinakyan ni Marcos, dinala niya ron sa malapit sa Iran, malapit sa Israel na kung saan pwedeng tumawid ang mga Pilipino tapos dalhin yung mga Pilipino dito. Diba? Kung kaya ni Marcos makakuha ng eroplano, private, na sasakyan niya papuntang Japan, bakit hindi siya gumawa ng paraan para sa mga kababayan nating delikado ang buhay diyan sa bingit ng kamatayan ng mga kababayan nating nandiyan sa gera?
Napakawalang puso talaga nitong si Marcos. Hindi ko maintindihan talaga tong presidente natin. Pasyal ka pa ng pasyal. Ano bang gusto mo? Punta ka donkey? Ano bang gagawin mo sa Japan? Sasabihin nyo, business trip. more or less. So, ang magiging caretaker po ay si E.S. Lucas Bersamin. Bakit hindi si VP Sara? Dapat Vice President? Bakit si ES? Dapat si ES ang gawin nyo. Secretary Conrado Estrella at si Secretary Ay dapat si BP ang gawin yung ang caretaker. Pambira. Sani Angara. Ang pagpunta po ng Pangulo doon ay para po pasinayaan, puntahan at ipagmalaki ang pavilion ng Pilipinas sa nasabing World Expo sa Osaka 2025. Dahil ito po ay nagtatampok po ito ng mga, of course, yung mga mayayaman nating kultura at ang magaganda nating landscapes. At ito po ay isa sa parte para po mas lalong mapalawig natin ang turismo sa bansa. Nagkakabulol-bulol ka na. Tingnan mo, nagkakabulol-bulol ka na. Para ipagpalaki sa expo dyan, at ito ay magbubus ng tourism sa Pilipinas. Mas importante yan. Mas importanteng ipagamit mo yung eroplano kay BBM sa amo mo, diyan kay Marcos, para mapalawig ang tourism sa Pilipinas kesa maligtas ang mga buhay ng mga Pilipino doon. Kailangan nila ng eroplano. Hindi, ikaw Claire. Total, ikaw na rin nag-a-announce eh. No. Tell us honestly. Sagutin mo yung tanong na yon. Maliban po dito ay magkakaroon po ng business meetings ang ating Pangulo. Yan na naman tayo sa business meeting eh. Nung first salvo pa lang na biyahe na lang biyahe. Anong nagawa nung biyahe na yon? Sige, sa totoo lang. May na-produce bang maraming trabaho? May infrastructure bang nagawa? Na siya nagpasimula Hindi yung saboy-saboy na galing kay Tatay Digong yun. Sinimulan ni Tatay Digong yun. Huwag siyang credit grabber. Yung infrastructure na talagang galing sa biyahe niya. Biyahe niya nung siya'y presidente. Hindi structure ni Di ba? Wala. Kaya iniisip ng taong bayan, masisisi mo ba ang taong bayan kung ang nasa isip nila yung biyahe-biyahe ni Marcos? Kung anong purpose? Offshore accounts. Para mag-deposit doon. Kaya ako nagtatanong lang, hindi ko pinagbibintangan yung amo mong matino na walang bisyo. Totoo ba yun? Offshore accounts? Nagdi-deposito na? Sume-safety na? Tapos eto na naman, nag-Japan na naman? Anong purpose? At magkakaroon din po ng ang oras po ay ilalaan niya para sa mga kababayan natin sa nasabing bansa. Naka. Ang linis. Pagka walang nangyari dyan sa meeting mong yan, pero alam nyo sa akin, hindi nyo napapansin. Ang active bigla ni BBM. Bakit active ulit si BBM? May nakikita ba siya? Meron ba siyang nararamdaman kaya kailangan niya mag-active? Next topic po tayo, sasagutin natin yan. BBM, inimbita si BP Sara. At sasagutin natin kung bakit napaka-aktibo ata ni BBM mga panahong ngayon. Anong dahilan? Hindi dadalo si Vice President Sara Duterte sa 4th State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 28. Yan ang laman ng liham na natanggap ni House Secretary General Reginald Velasco mula sa OVP. Gayunpaman, we are not... nakita nyo na kung bakit active? Pansin nyo. Si BBM, hindi ganyan. Diba minsan, ang tagal niya maglalahon hindi mo alam kung saan nagpunta yan, saan ba nagsulok yan. O, ang sabi nga ng iba
Ewan ko sabi ng iba, hindi ako naniniwala. Sabi ko, hindi naman totoo yan. Sabi ng iba, naglilimlim daw. Oo ba? Dahil may tama, malakas ang tama nung pulburon. Sabi ko, wag naman kayo magbintang nung ganyan. Ngayon, biglang active. Hindi na siya gumagano'n gano'n, Parang medyo wala na siyang ganun-ganon ngayon. Nag-aanda sa SONA. Active. Panayang labas sa TV, punta rito, may ginagawa dito. Di ba? Kaya lang, hindi pa rin siya nagpapa-interview, hindi siya nagpapa-press con. Oo, yung controlled environment. Papa-interview doon sa medyang, alam mo na. Hindi yung tanungan na ganyan katulad. Pagkatanungan ganyan, si Claire ang paharapin. Pag controlled questions, controlled environment, si BBM. Diba? Pansinin nyo yan. Laman siya ng mainstream media ngayon. Kumikitang kabuhayan na naman ng mga kababayan nating kasama sa industriya. Kasi magsosona na naman. Kailangan siya may masabi. Nagkakraming na naman yung presidente nyo. Excluding the possibility that she will attend, no? So there'll be a seat for her reserved at the center of the gallery, no? The VIP gallery. In fact, we will designate a holding room, no? Kita mo. Ewan ko, ako medyo napaplastikan, no? Na bakit nyo pa iimbitahin si BP Sara? Diba? Binabanatan nyo nga. Pinai-impeach nyo nga. Tapos iimbitahin nyo sa SONA. Tama ako sa totoo lang. Hindi inisnab ulit ni Sara yung SONA. Kunwari ako si BP Sara, ako rin Vice President. Tapos ganyan ang presidente ko. Hindi talaga ako a-attend ng SONA. Kaipokrito ng mga tao dyan. Kahit di naman naiintindihan yung sinasabi ni BBM, kahit wala namang katotohanan yung mga pinagsasabi ni BBM, kahit napaka-boring, palakpak ng palakpak, magkano kaya kada palakpak ng mga lintik na mga buhaya dyan? Di ba? Ay, hindi po mura lintik. Merong isang mami, sabi ko, Kuts, nagmura ka ngayon, lintik. Hindi po. Hindi po mura yung lintik. Ano yun? Linta. Parang lang. Mali kayo. Ganon. Mali kayo, oy. Palakpak kayo ng palakpak. Alam nyo namang hindi makatotohanan yung sinasabi. Kakaplastic ninyo. For our Vice President and her staff, as we have done in the past. Wala raw sinabing dahilan ang pangalawang Pangulo kung bakit hindi siya makakadalo. Obvious ba? Kailangan pa ba siya magsabi? Kapaplastic na itong mga to. Sa mahigit 200 na napadalhan na ng Kamara ng imbitasyon, tanging si VP Sara pa lang daw ang tumangging dumalo sa SONA. Siya lang ang may bayag. Sorry po, hindi naman mura yon. Totoo naman. Siya lang ang may lakas loob na tumanggi kasi alam naman niya kaplastikan yung sasabihin doon. Siya lang yung may tapang, ibig ko sabihin. Hindi po mura yun, ha? Siya lang yung may tapang, yung iba dyan, mga palakpak boys. Sige lang ng ganon. Mga uto-uto, mga mukhang pera. Kasama ang bise sa tinatawag na institutional guests na inimbitahan sa SONA. Kabilang rin dito ang mga dating naging Pangulo ng bansa. Ibig sabihin, papadalhan din ng imbitasyon si former President Rodrigo Duterte. Kitin nyo kaplastikan na itong mga ito. Padadalan nyo ng imbitasyon si PRRD, si Presidente Duterte. Papadalahan ninyo ng imbitasyon. Alam nyong nasa Hague. Pinakidnap nyo, pinadala nyo ron. Tapos iimbitahin nyo. Loko-loko. Halimbawa, ikaw pinakulong ka. Tapos iimbitahin mo ako dyan. Sabihin ko sa inyo, sampal ko pa sa inyo yung papel na yan makaplastic nyo. Tsaka alam nyo dun ito nga humihingi na
payagang makabail si PRRD. Yung dalhin man lang sa ibang lugar, sa ibang bansa, pumapalag lang yung mga kaalyado mo. Yung pang-iimbitahin mo na hindi nyo naman gusto. Nakaasar ako sa gano'n, no? Yan ang ayaw ko sa ugaling Pilipino eh. Yung mag-aalo kunwari dumaan ka. Kain tayo. Pero sa totoo, ayaw naman niyang kumain ka. Subukan mo, yung nag-aya sa'yo, kain tayo. Kainin mo yung pagkain niya. Sige, sumubo ka ron sa pagkain niya. Oh, magagalit yan sa'yo. Sabihin niya, practice lang yung imbitasyon ko sa'yo, naniwala ka naman. Para lang ako hindi magmukhang hindi lang ako magmukhang gahaman sa pagkain. Oh, pag yung, kabutihang loob lang yun. Diba? Huwag kayong mag-aaya kung ayaw nyo. Ayaw nyong kasama. May mga tropa tayong ganyan eh. Aya ng aya. Katatakaw na. Katatakaw. Hindi mo naman magalaw yung pagkain at magkakasuntukan kayo. O, ang ganyan ang ginagawa na itong mga to. Hoy. Kahit nakadetain siya sa The Hague. I think we will use all the channels possible so that he can receive this invitation. We will send this invitation as a matter of protocol. No? Well, this sa office niya, sa office of the mayor. Officially, ang address niya yung being a private citizen, yung bahay. But starting June 30, noon time, the official address will be office of the mayor. Alam mo, hindi ko maintindihan yung as a matter of protocol, mga protocol na ganyan. Hindi ako naniniwala doon kasi alam nyo bakit. Siguro gagawin nila dahil yun ang proper. No? Pero para sa akin, insulto yun eh. Yung alam mo namang nagpa-plastikan kayo. Ayoko makipagplastikan na yung pagpumunta ka, pag-uusapan ka na, pumunta-punta pa yan. Kunwari lang namang iniimbita. Pumunta-punta pa yan. Ka-plastic. No? Ongoing ang paghahanda ng Kamara para sa nalalapit na SONA. Kaninang umaga ay nagsagawa ng paunang walkthrough and inspection ang Presidential Security Command sa iba't ibang bahagi ng batasang pambansa. Katulong din sa paghahanda ang PNP at MMDA para sa kanilang traffic management plans. We want to secure the House of Representatives being the venue for the SONA. Based on our meeting, they're really prepared for any eventuality, no? They will secure the place, and then there is a common agreement that the rallies will be limited to the areas before, no? Yung sa may UP area. And they cannot come near the batasan premises. Bukod dito, paiigtingin din ng Kamara ang online security at paglaban sa fake news ngayong SONA. We discussed the possible use of AI, no? Fake news na naman. Kayo ang number 1 sa fake news eh. Isisisi na naman sa Duterte to. Kukontrahin na naman yung AI dahil fake news. Eto Marcos yang SONA mo, ang sabihin mo lang dyan yung totoo. Kasi pag hindi ka nagsabi ng totoo dyan at hindi naman talaga nangyari, natural, babatikusin ka. Ang problema sa inyo, pag binatikos kayo, tatawagin yung fake news. Mali-mali yung sinasabi ninyo. Mali-mali yung ginagawa ninyo. Tapos balat sibuyas kayo pagka pinupuna. Kaya nga dapat, lahat ng babanggitin mo dyan, Marcos, yung totoong nangyari at totoong kaya mong gawin. Hindi yung katulad ng lintik na 20 pesos na bigas na yan. Hindi bumura yan lintik. Wala namang nangyayari eh. Ginawa mo lang yung campaign eh. Doon ba sa SONA mo before may nagawa ka?
Tapos ngayon ano ba ibig sabihin ng SONA? State of the Nation Address. Ano ang kalagayan ng bansa natin ngayon? Kung bobolahin mo lang kami dyan, hindi kayo dapat matako sa fake news. Kasi kayo ang fake news. Kayo ang ugat ng fake news. Yang SONA nyo ang ugat ng fake news. So huwag ka magbabanggit-banggit ng mga fake news dyan. To distort or misinform about the message of the president, no? Maybe before, during, and after SONA, no? So, the secretary... Alam mo kaya na dinidepensa nila dito? Punta kayo sa Facebook. Nung si Tatay Digong nag-SONA, daming supporters. Tingnan nyo SONA nito. Pag ni-live to. Oo. Puro yung emoji na lap. Tumatawa. Pinagtatawanan. Hindi ko inuutosan yung mga kababayan natin manood ng SONA tapos pindutin yung mga katatawan, yung pinagtawa, ano man tawag doon? Tawa na emoji? Ako nga, suggestion ko sa Facebook at saka sa YouTube, dagdagan yung emoji ng ngiwi. Ganun. Tingnan nyo. Kwentahin ninyo ilan ang tawa. Ilan ang mukhang galit doon na emoji. Paano? Totoo naman walang kwenta Sir, wag mong sabihin sa amin na naniniwala ka sa mga sinasabi ni BBM dyan. Naman. Di kayo ganyang kabobo. that his office will coordinate with DICT, no? So that if ever there are these posts in YouTube, Facebook, or wherever social media, they can immediately take it down. Because the use of the AI today, enemies of the state can distort the SONA, no? Alam mo to si BBM? Sila, yung grupo nila, affected sa balita. Paano? Ang inaayos nila ay hindi yung kalagayan ng bansa. Ang inaayos nila yung imahe nila. Puro panglabas. Na ikukumpara ko to si Marcos na pinapapinturahan yung labas ng bahay. Pinalagyan ng magandang ilaw, pero yung loob, puro basura. Puro kalat, puro adik, puro magnanakaw yung nasa loob. Akala mo lang sa labas maganda kasi maganda yung ilaw, maganda yung pintura. Pero yung loob, basura. Diyan sila concern. Kaya diyan sila nakafocus At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.